Anak, ano't nakatanaw ka na naman sa kawalan? Nakangiting wika ni Sana sa anak habang naguhugas ng pinggan. Wala po, iniisip ko lang nay kung may tatay kaya ako. Kapag po ganitong may ginagawa kayo, siguro siya ang kausap ko. Naawa si Sana sa anak, ngunit wala naman siyang maisagot. Pero nay, huwag kayong mag-isip masyado ha. Okay lang po ako, naisip ko lang po lahat yon. Nakangiting anito sa kanya. Batid naman ni Sana na hindi okay ang anak. Sinasabi lang nito na okay siya upang hindi siya mag-alala. Nagbuntong hininga si Sana, tsaka tinuyo ang kamay sa pamamagitan ng basahan na nakasabit sa ref. Nilapitan niya ang anak at naupo sa tabi nito. Anak, pasensya na ha. Wala akong tatay na maiharap sa'yo. Nakalabing ani Sana. Malungkot ang mata ng bata na tumingin sa kanya ngunit nakangiti. Okay lang po, may mga bagay na hindi ko po pwedeng panghimasukan dahil bata pa po ako. Ngumiti si Sana, tsaka niyakap ang anak niya. Gagayak na po ako para sa eskwela. Anito pa, kaya't pinakawalan siya ni Sana mula sa pagkakayakap. Malungkot na pinagmasdan ni Sana ang anak hanggang sa makapasok ito sa banyo. Anak, sorry. Sorry kung hindi natin pwedeng makita ang tatay mo. Hindi niya din naman tayo matatanggap dahil mula siya sa mayamang pamilya. Ayokong kunin kanya sa akin. Ani Sana, tsaka nasalo ang mukha niya dahil sa lungkot. Nay, may problema po ba? Kung dahil po sa akin, sorry po. Hindi ko po sadya na malungkot kayo. Okay lang anak, hindi naman ikaw ang dahilan. Magbihis ka na doon, maggagayak ako ng baon mo. Matapos maayos ang lahat, lumabas ang mag-ina para humarang ng tricycle na siyang maghahatid sa kanila sa eskwela. Papasok na sila noon sa gate nang makita ni Sana na may humintong itim na kotse sa harap ng eskwelahan. Bumaba doon ang pamilyar na lalaki na hinding-hindi niya makakalimutan. Anak, bilisan mo. Malalaki ang hakbang na ani Sana. Excuse me. Ang malaking tinig ng lalaki ang nagpahinto kay Sana. Pwede bang magtanong? Anong itatanong mo? Ani Sana sa lalaki habang iniiwas ang mukha niya. Saan ang room ni Miss Claudia? Advisor siya ng anak ko. Ani Sana. Okay lang ba kung sumabay ako sa inyo? Ani to kay Sana, kaya kahit ayaw niya ay tumango siya. Marahan ang mga hakbang nila habang si Sai na anak ni Sana, palingon-lingon sa lalaki na nasa likod nila. Sai, lumakad ka ng diretso. Ani Sana sa anak habang naglalakad sila papasok. Susunduin kita mamaya, okay? Mag-aral ka ng mabuti. Ani Sana sa anak pagkahatid nito sa kwarto. Pagharap niya ay naroon sa likod niya ang lalaki. Mabilis na umiwas si Sana at naglakad ng mabilis. Ang pawis sa kanyang sentido ay dahan-dahan na gumapang pababa hanggang sa makalabas siya ng eskwelahan. Hawak na noon ang kanyang dibdib upang pagaanin ang loob niya. Ngunit hindi niya napawi ang takot. Muling gumunita sa kanya ang alaala ng mga nangyari 7 taon na ang nakakaraan. Nasa bingit ng kamatayan ng buhay ng ina ni Sana dahil sa sakit sa puso. Kailangan niya ng heart transplant ngunit hindi maisagawa dahil wala siyang sapat na pera. Inoferan siya noon na mag-attend ng birthday para maging panregalo sa may birthday. Dahil sa gandang taglay ni Sana, siya ang napili na maging pang-aliw sa may kaarawan, ngunit hindi niya akalain na dahil sa alak, magbubunga ang kapangahasan na iyon at si Sai nga ang nabuo. Ngunit ang pagsasakripisyo ng kanyang katawan ay nawalan ng silbi matapos mamatay ang nanay niya dahil hindi nito kinaya ang operasyon. Pagbalik ni Sana ng bahay nila, naganda na siya upang pumasok sa trabaho bilang waitress sa maliit na coffee shop sa tabi ng dagat. Doon ay madalas siyang nakakakuha ng tip mula sa mga banyaga na naliligo sa dagat. Abala noon si Sana sa pagsiserve ng kape sa labas ng kanilang coffee shop. Lingid sa kaalaman niya na nakamasid sa kanya si Yuan, ang lalaki na giniya niya kanina sa eskwelahan. Ano, maganda ba? Ang tanong na iyon ang nagpabalik ng ulirat ni Yuan. What's wrong? Hindi ba't kapatid lang ang turing mo kay Claudia? Wika ng isa niya pang kaibigan. Tumigil nga kayo. Dahil ba sinabi ko yun kahit kung kani-kanino nyo na lang ako tinutokso? Huwag niyo akong isali sa mga ganyan nyo. Naiiritang ani Yuan tsaka pumasok sa loob. May kung ano kay Yuan na gumugulo sa kanyang isipan.
Para bang pamilyar sa kanya ang mukha ni Sana. Ngunit hindi niya maalala kung saan. Napabuntong hininga si Yuan tsaka sumilip sa bintana ng kanyang kwarto kung saan natatanaw niya pa din si Sana. Nang sumapit ang hapon, naglakad-lakad si Yuan sa dalampasigan. Napalinga siya sa bata na si Sai na nakikipaghabulan sa alon ng dagat. May kung ano kay Yuan na nagtulak para lapitan si Sai. Hello, bati niya sa bata kaya tumigil ito sa paglalaro. Ang ngiti ni Sai ay kaagad na bumalandra matapos mapagtanto kung sino ang nasa harap niya. Nandito po kayo para magbakasyon? Magiliw at sabik na ani Sai. Oo, isang buwan ako mamamalagi dito. Mukhang sanay na sanay ka sa dagat. Opo naman, dito po ako lumaki eh. Magaling din po yung nanay ko na lumangoy. Kung gusto niyo po patuturuan ko po kayo sa kanya. Kinikilig na ani Sai. Talaga naman kasing ganoon na lamang ang paghanga nito sa ina pag dagat na ang usapan. Wag na, bakit ang nanay mo pa ang kailangang magturo sa akin kung pwede naman kayo ng tatay mo? Natatawang ani Yuan, ngunit muli sa matamis ng ngiti ni Sai, napalitan ito ng kalungkutan. May nasabi ba akong hindi mo gusto? Nag-aalalang ani Yuan. Kaagad na umiling si Sai habang nasa baba ang paningin. Kasi po, wala po akong tatay. Naku, pasensya na. Sorry kung na-offend kita. Hinila ni Sai ang kamay ni Yuan papunta sa malalaking bato at doon sila naupo, nakakubli sa mga tao. Hindi naman po ako na-offend. Sadyang malungkot lang po na wala po akong tatay. Sabay silang napalinga sa mag-ama na nagtatawanan habang lumulusong at naghahabulan sa unahan ng dagat. Gusto ko din po kasing maranasan na mayakap ang tatay ko, na makatawanan at makalaro siya. Nasaan ba ang tatay mo? Ani Yuan at umiling si Sai. Sabi po ni nanay, wag na po akong maghanap ng tatay kasi kahit kailan po hindi kami magkikita. Siyempre po masakit sa akin na masabihan ng ganun ang sarili kong nanay. Pero nanay ko yun eh at anak lang ako kaya wala akong ibang magagawa kundi tanggapin ang sinasabi niya. Wala ba siyang paliwanag kung nasa ng tatay mo? Wala po. Sabi ni nanay mayaman ang tatay ko pero alam niya daw na hindi kami matatanggap noon dahil mahirap lang po kami. Malungkot na ani Sai. Naputo lang pagkakwentuhan ni Sai at Yuan nang umalingaw-ngawang malakas na tinig ni Sana. Sai anak! Sai! Ani Sana habang palinga-linga. Naku, ang nanay! Nakangiwing ani Sai kay Yuan. Ginoo, aalis na po ako. Baka pati kayo mabugahan ni nanay ng apoy kung makikita niyang kausap ko kayo. Bakit naman? Natatawang ani Yuan. Ayaw ng nanay na nakikipag-usap ako kung kani-kanino. Bukas na lang po. Ani Sai, tsaka nagpaalam kay Yuan. Napangiti si Yuan tsaka siya tumango. Mula sa likod ng bato na pinagkukublihan niya, sinilip niya ang mag-ina. Nakaluhod si Sana habang kinagagalitan ng anak. Ikaw na bata ka. Alam mo naman na maraming nagkalat na hindi natin kilala. Baka mamaya kuhanin ka nila sa akin. Mahigpit na niyakap ni Sana ang anak niya. Nay, hindi naman po ako batang paslit na basta na lamang kayo iiwan. Kayo po ang pinakamahalaga sa buhay ko, kaya't hindi ko kayo iiwan. Ani Sai, umuwi na po tayo, Nay. Noon lamang nakalabas si Yuan habang nakatingin sa mag-ina. May kung ano sa puso na ikinatutuwang makita ang mag-ina na magkahawak ang kamay habang naglalakad. Bumalik na din si Yuan sa kanyang silid. Nagulat siya nang makita niya sa loob si Tyrone. Bakit ka nandito? Anya sa kaibigan. Wala, hinahanap kita kanina pa. Parang namumukaan ko kasi yung babae. Alala mo pa ba nung nag-birthday ka? Hindi ba parang kahawig niya yung babae noon? Ano bang iniisip mo? Malabo no? Ang layo nitong Siargao sa Manila para mapunta siya dito. Lahat naman ng tao sa mundo may mga kahawig. Magpahinga ka na sa kwarto mo. Ani Yuan. Bagaman ganoon ang sinabi niya sa kaibigan, gumugulo din iyon sa kanyang isipan. Tanda niya pa ang mukha ng babae noon na naka-one night niya. At nang makita niya si Sana kanina, ay sinadya niyang kausapin ito sa eskwelahan kahit alam niya naman ang tungkol kay Claudia. Bakit ko ba iniisip ang tungkol sa babae na yun? Ani Yuan sa kanyang sarili. Kung pumayag siya para sa gabing yun, malamang na nagawa niya na din yun sa iba. Yung batang si Sai, anak kaya siya sa iba ng babaeng yun? Gulong-gulo sa pag-iisip si Yuan.
Naupo siya sa kama at napalinga sa side table. Eksakto na nagring ang phone niya kaya't kinuha niya iyon at sinagot. Dahil mahina ang signal kaya kinailangan pa ni Yuan na lumabas sa balkonahin ng kanyang kwarto. Mula ang tawag sa sekretarya niyang si Aaron. Bakasyon pa bang matatawag to kung panay din ang tawag mo? Kinagagalitan niyang sekretary. Ano bang kailangan mo? Wala sir, itatanong ko kung may kailangan kayo. Pwede ko pang dalhin anytime. Panay ka kalokohan, magtrabaho ka ng maayos. Ilang linggo pa ako dito. Sir, namimiss ko na kayo. Parang bata na ani Aaron na kinatuwa naman ni Yuan. Si Aaron ang pinaka-itinuturing niyang nakababatang kapatid sa lahat ng mga malapit sa kanya. Si Yuan na kasi ang nagpaaral dito mula nang mapulot niya ito noon. O sige, ganito na lang. Kuhanan mo ko ng detalye tungkol sa babae noong inayos niyo ni Tyrone ang birthday ko 7 years ago. 7 years, sir? Kahit hindi nakikita ni Yuan si Aaron, alam niyang nakangiwi ito. Sir, paano ko pa mahahanap yun napakatagal na pala. Kung hindi mo mahahanap, di wala kang pag-asa na makarating dito. Ani Yuan. Papatayin ko na ang linya, mag-iingat ka dyan. Anya tsaka napapailing na ibinaba ang telepono. Kamusta ang pagbabakasyon mo dito? Ani Claudia kay Yuan nang dalawin siya nito sa kanyang inukupang kwarto. Okay naman, fresh ang hangin at mababait ang mga tao. Nakakagaan ang view. Sana mas magtagal ka pa dito, Yuan. Malambing na ani Claudia. Matagal na ang isang buwan. Makakasama na kita ng matagal noon at makukulit mo na ako. Ngisi-ngisi na ani Yuan. Batid niya naman na kasi na kaya siya nito pinagbakasyon sa Siargao ay dahil nais siya nitong makasama. Niloloko mo na naman ako. Makulit ba ang tingin mo sa akin? Nagmamaktol na ani Claudia. Sa tuwing kaharap nito ang binata, nakakalimutan niyang isa siyang teacher. Hindi bakit naman kita lolokohin? Hindi ba't kaya mo naman ako pinagbakasyon dito para kulitin ako? Papasok na ako sa eskwelahan, paalam na. Sige, dadalhan kita ng lunch after kung mag-snorkeling kasama sila Tyrone. Wag ka nang pumunta doon. Kahapon ay pinagtitinginan ka ng mga co-teachers ko. Baka mamaya may magustuhan ka pa sa kanila. Walang masama, single ako. Birong ani Yuan na ikinasimangot ni Claudia. Ako, anong tawag mo sa akin? Ani Claudia. Ikaw? You are my little sister. Wala akong plano na baliin yun. Nakangiting ani Yuan na lalong ikinainis ni Claudia. Bata pa din ba ang tingin mo sa akin? Yuan, magto-25 na ako. Oo nga, 25 ka habang ako 32 naman. Claudia, please, don't be harsh to yourself. Alam kong makakakita ka din ng para sa'yo. Ikaw ang gusto ko't hindi na magbabago yun. Ani Claudia tsaka masama ang loob na umalis. Sinubukan pa itong tawagin ni Yuan, kaya lang ay wala naman na itong balak na bumalik pa. Nag-asikaso si Yuan ng kanyang sarili. Feeling ko mas mai-stress pa ako dito. Ngiwing-an niya sa kanyang sarili. Sa halip na makipag-banding kina Tyrone, lumabas si Yuan para bumili ng kape sa pinagtatrabahuhan ni Sana. Abala ito sa pagpupunas ng mesa nang siya ay pumasok. Welcome po sa cafe. Napahinto si Sana nang makita si Yuan. Magandang umaga. Ramdam ni Yuan ang pagkailang dito kahit na hindi niya alam kung ano ang dahilan nito. Ano pong order niyo? Si Sana ang nag-assist sa kanya dahil wala pang ibang kasamahan niya. Siya talaga ang tagabukas ng shop. Available ba ang latte? Kung mayroon, dalawa. Level 2 of sugar please. Kung gusto mo din, pwede naman kitang ilibre. Bawal po dito sa shop. Magalang na ani Sana, tsaka sinimulan ng pagtitimpla. Then, keep the change. Ani Yuan, tsaka nilapag ang 1,000. Tanging ang bayad lang po ng in-order niyo ang kukunin ko. Bakit ba parang ilang na ilang ka sa akin? Kahapon ka pa ganyan May ginawa ba ako sa'yo? Nagitla si Sana sa sinabi ni Yuan. Wala naman, sadyang hindi lang po ako pwedeng tumanggap ng pera sa trabaho ko. Well, kung yan ang gusto mo, de sige. Ani Yuan, tsaka kinuha ang kape at sukli. Kaagad siyang sumakay sa kotse at nag-drive papunta sa eskwelahan kung nasaan si Claudia. Hindi nga mali ang sinabi sa kanya nito. Papasok pa lang siya, talagang naging tampulan na siya ng tingin lalo ng mga teacher na halos kaedad lang ni Claudia. Dahil nga sa makinis na balat ni Yuan, kaya't hindi mahalata ang edad niya. Ginoong Yuan!
Malakas na tawag ni Sai sa kanya, kaya't ang naiilang niyang pakiramdam, napalitan ng sigla matapos makita ang cute na si Sai. Ginoong Yuan? Ngiwing ani Yuan. Ganun na ba ako katanda? Hindi po, ganoon po kasi ang tamang paggalang sa isang nakakatanda ayon po sa subject na Pilipino. Aba, mukhang nag-aaral ka ng husto ah. Oo naman po, matematika po ang pinakapaborito ko. Kahit po nasa grade 2 pa lang ako, marunong na ako sa mga square root. Sabi ni nanay, baka daw po nakuha ko yun sa daddy ko dahil hindi niya naman daw po tinuro yun sa akin. Talaga? Nung bata din ako, sabi ng yaya ko, magaling din daw ako sa math eh. Feeling ko nagmana ako sa'yo. Natatawang ani Yuan, lalo pang lumakas ang tawa niya nang makita ang pagkakangiwi ni Sai. Paano po kayong magmamana sa akin? Nauna po kayong pinanganak sa akin. Baka nga po kaedad nyo ang tatay ko. Talaga? O siya, samahan mo ko sa teacher mo habang nagkukwentuhan tayo. Pangarap ko pong maging engineer. Para po kapag mayaman na ako, ang tatay ko matatanggap na ako. Dahan-dahan na nawala ang ngiti ni Yuan at napalitan ng matinding lungkot para sa bata. Pakiramdam niya'y napakarami nilang pagkakatulad. Maagang namatay ang magulang niya, kaya tulad ni Sai, hindi niya din naranasan ng magkaroon ng magulang. Huwag kang masyadong magpakain sa lungkot mo. Kung sakali na dumating ang panahon na kailanganin mo ang tulong ko, huwag kang magdadalawang isip na puntahan ako. Ngayon po kasama ko kayo. Ginoong Yuan, pwede ko po ba kayong maging daddy habang nandito kayo sa Siargao? Daddy? Sounds interesting. Sa akin okay lang. Sana lang ay hindi tayo mahuli ng nanay mo. Ang sungit niya eh. Nagkita po kayo ni nanay? Bigla ay parang nabuhayan si Sai. Oo, bumili ako ng kape. Ililibre ko sana siya kaso ayaw niyang tanggapin. Kasi po, para kay nanay, ako lang ang nag-iisang lalaki na pinagkakatiwalaan niya kaya siya ganon. Kaya pala, hindi ka nga magkakadadi niyan. Natawa si Yuan sa sarili niyang sinabi. Maya-maya pa, narating na nila ang room nila ni Sai kung saan naroon si Claudia. Oh, Yuan? Ani Claudia. Lumapit si Sai at Yuan. Coffee for you. Sa halip na si Yuan ang uminom ng kape, binigay niya na lamang iyon kay Sai. Huwag kang masyadong magka-coffee na. Hindi healthy yan sa katawan, makakabawas ng talino. Ani Yuan. Oo, matalino yung bata na yan. Pagmamalaki ni Claudia. Maya-maya, napatingin siya kay Sai. Ang kanyang mata, nagpalitan kay Yuan at Sai. Sabi ko na eh. Bigla ay ani Claudia. Takang-taka ako sa sarili ko kung bakit magaan ang loob ko kay Sai. Ngayon ko lang napagtanto na magkamukha pala kayo. Ani Claudia. Sabay na nagkatinginan sina Yuan at si Sai. Panay ka talaga kalukuhan. Ani Sai. Ginawa niyang biro kahit ang totoo ay napakarami ng bumabagabag sa kanyang isipan. Dahil sa mga sinabi ni Tyrone kagabi, ngayon ay nagatungan na naman iyon ni Claudia. O siya, hindi na ako magtatagal. Mauuna na ako. Ingatan mo ang kambal. Birong ani Yuan. Palabas na siya sa eskwelahan nang makatanggap ng tawag mula kay Aaron. May nahanap ka na agad? Hindi makapaniwala na ani Yuan. Hindi naman masyadong halata na gusto mo akong makita. Sir, wala pa po akong tulog mula kahapon pero papunta na ako dyan. Ani Aaron sa linya. O sige, hihintayin kita. Pagbalik niya sa hotel na tinutuluyan niya, nakasalubong niya si Tyrone at ang dalawa pa niyang kaibigan. Saan ang punta niyo? Ani Yuan. Magkakape. Nakangising ani Tyrone. Batid ni Yuan kung saan punta ng mga kaibigan. Masyado nang mabigat ang pasanin ni Sana at batid niya yon. Please Tyrone, huwag kayong gumawa ng hindi nakakatuwang bagay. Hindi tayo taga rito, kaya mag-iingat ka sa mga hakbang mo. Calm down bro. Wala naman akong gagawin na alam kung ikagagalit mo. Tumango lang si Yuan matapos ay nagdiretso na sa kanyang kwarto. Mula na naman sa balkonahin ng kanyang kwarto, pinagmasdan niya ang coffee shop kung saan naroon sina Tyrone. Ang mata ni Yuan nakapako lamang kay Sana sa magandang mukha nito. Kung hindi niya nga lang nakita na kasama nito si Sai, hindi niya maiisip na may anak na ito. Nabaling ang paningin ni Yuan nang makita niya si Aaron sa ibaba na papasok sa hotel. Ang galing talaga nito. Napapailing na ani Yuan habang nakangiti. Kaagad niyang binuksan ang pinto kung saan naroon si Aaron. Sir Yuan!
Naglalambing na nito tsaka yumakap kay Yuan. Ano ka ba, para kang bata, nagugutom ka ba? Lalabas ako't bibili ako ng pagkain. Hindi, kumain na ako sa labas. Gusto ko lang makasama ka. Nakalabing ani Aaron tsaka niyakap ang isang braso ni Yuan. Straight naman siya. Sadyang ganito lamang ang paraan niya ng pagpapakita ng pagmamahal kay Yuan. Ano na ang nalaman mo? Kakakita lang natin yung report na agad ang gusto mong madinig. Hindi ba't yun naman talaga ang dapat na pag-usapan natin? Natatawang ani Yuan. Ngumuso si Aaron tsaka binuksan ang bag na dala niya. Makapal na imprenta ng mga puting papel ang naroon. Hindi ko akalain na noong late 20s nyo pala ay puno kayo ng kalukuhan. Isipin nyo kung ano-anong gimmick pala ang ginawa nyo. Ang akala ko yung one night na ang pinaka-worst. Meron pa pala. Napapailing na ani Aaron. Nandito ka ba para maging kakampi ko? O nandito ka para isa-isahin ang kasalanan ko? Tsaka sila Tyrone lang naman ang nagtutulak sa akin noon. Good boy kaya ako. Okay, i-discuss ko na para mapaalis mo na dinagad ako. Nagmamaktol na ani Aaron na ikinangisi ni Yuan. Husana Rowan ang pangalan niya, pero commonly ay Sana ang tawag sa kanya. Ulila na sa parehong magulang matapos mamatay sa operasyon ng nanay niya. Sana? Ani Yuan. Oo, nanganak siya ng sumunod na taon. Makalipas niyang umattend sa birthday niyo at ang pinaka-exciting part dito, mula siya dito mismo. Malaki ang pagkakangiti na ani Aaron. Matapos niyang umattend sa birthday ko? May naging boyfriend ba siya? Kafling? Mga nakarelasyon? Napangiwi si Aaron. Sir naman, mga mahalagang detalye lang ang kaya kong kunin, hindi ang buong buhay niya. Ikaw, pilosopo ka talaga. Bawasan ko na lang kaya yung sahod mo. Okay lang. Libre naman lahat ng pangangailangan ko. Bahay, pagkain, transportasyon. Ang 60,000 ay sapat na para makaipon at humanap ng bagong amo. Aba, at talagang ipinananakot mo sa akin yan ha? Minulugatan ni Yuan ng mata si Aaron. Paano? Ngayon lang kita nakitang ganyan. Palagay ko'y hahanap ka na ng kapalit ko. Baka mamaya, mag-asawa ka na't basta na lamang akong kalimutan. Puro ka naman kasi kalukuhan. Hindi ako mag-aasawa, no? Umirap si Yuan, ngunit panay na ang kuro-kuro sa kanyang isipan. Isang bagay na lamang ang gusto niyang gawin, ang ipa-DNA si Sai. Halika, maglakad-lakad tayo. Ani Yuan kay Aaron. Kakamadali mo na makita ako. Hindi mo na-appreciate ang paligid. Ang magandang karagatan ng unang bumungad sa mata ni Aaron, kasabay ng magaang hampas ng mga alon, mga cottages at syempre mga small shop. Oh, hindi ba't ganoon ang itsura ni Sana? Ani Aaron nang lumabas si Sana mula sa coffee shop. Sir Yuan, alam mong nandito siya kaya ka dito nagbakasyon no? Syempre hindi, bakit ko gagawin yun? Bakit ka nga aabot ng isang buwan dito? Dapat ba may dahilan lahat? Hay nako, bata ka pa talaga. Ani Yuan, maya-maya, napatigil siya nang mamataan niya si Sai na nagtatatakbo papalapit sa ina. Mini version mo? Bakit kamukha mo? Nanlalaki ang mga mata na ani Aaron. Hay nako, kakamiss mo sa akin kung ano-ano nang nakikita mo. Naglakad-lakad sila at dahil hindi naman pwedeng magtagal si Aaron sa lugar na yon, dahil siya nga ang nag-aasikaso pansamantala ng mga business at meetings ni Yuan, kinailangan niya na ding magpaalam. Mag-iingat kayo dito ha. Huwag kayong sumama ng sumama kay Sir Tyrone. Hindi siya magandang halimbawa. Bili ni ani Aaron. Ngumiti lang si Yuan at tumango. Napakaswerte na nga niya na mayroon siyang isang Aaron na alam niyang nagmamahal sa kanya ng totoo. Nang mga sumunod na araw ay naglaylo si Yuan kay Sana at Sai dahil nga ayaw niyang umasa masyado. Napalapit na siya kay Sai kahit naiilang beses niya pa lamang itong nakausap. Tsak na masasaktan siya kung sakali na malayo sa inaasahan niyang lumabas dito. Matapos niyang makakuha ng pang-DNA kay Sai mula sa istro na ginamit nito sa soft drinks na ininom, hindi na siya muling nagpakita kay Sai. Ilang araw din siyang nagtimpi na hindi kitain ng magiliw na bata. Nay, wag po sana kayong magagalit, ngunit maaari po ba akong magtanong? Magalang na ani Sai. Oo naman, kailan ba kita pinagbawalan na magtanong sa akin? Ano ba yon? Nito po kasing mga nakaraang araw, hindi ko na po napapansin si Ginoong Yuan. Tingin nyo, umalis na po kaya siya? Ani Sai habang naglalakad sila pa uwi mula sa palengke.
Linggo noon ng umaga at matapos nilang magsimba, dumiretso sa palengke para mamili ng iuulam. Ginoong Yuan, sino yun? Ani Sana sa anak. Yung lalaki po na nakausap natin sa school. Ani Sai habang diretso pa din sa paghakbang. Noon lamang napagtanto ni Sana kung sino ang tinutukoy ng anak. At paano mo naman siya nakilala? Paano mo nalaman ang pangalan niya? Napangiwi si Sai matapos niyang maalala ang kasunduan nila ni Yuan. Siya pa naman itong nagsabi na wag nilang ibubuko sa nanay niya ang pag-uusap nilang yun. Nay, kasi po, nagkwentuhan kami ni Ginoong Yuan sa dagat. Napahinto si Sana. Nay, sorry po, hindi ko naman po sadya sorry po kung nagsinungaling ako. Ani Sai, ngunit hindi naman nagkakaganoon ang nanay niya dahil sa pagsisinungaling niya. Kung hindi dahil nasa harap ng bahay nila si Yuan. Nakasandal ito sa pinto ng kotse habang matyagang nag-aantay sa kanila. Sinundan ni Sai ng tingin ng ina hanggang sa makita nito na nandoon si Yuan. Ang mga mata ni Sai ay nagliwanag. Ginoong Yuan! Magiliw na ani Sai, tsaka nagtatakbo palapit kay Yuan. Ang tagal ko po kayong inintay. Hinawakan nito ang kamay ni Yuan, ngunit hinila ni Sana si Sai pabalik sa likuran niya. Anong kailangan mo? I wanna talk to you privately. Ang seryosong mukha ni Yuan ang nagpakaba kay Sana. Tungkol saan? Hindi mo ba masasabi dito? At saka bakit kita kailangan kausapin? Wala namang rason, hindi ba? Umalis ka na. Akmang hihilahin na ni Sana si Sai papasok nang muling magsalita si Yuan. Kakausapin mo ko ng tayo lang o sa harapan mismo ni Sai sasabihin ko. Naroon ang pagbabanta sa tinig ni Yuan. Alam kong may ideya ka kung tungkol saan ang sasabihin ko. Ganoon na lamang ang pagsasalubong ng kilay ni Sana. Sai anak, pumasok ka muna sa bahay. Ani Sana habang masama ang tingin kay Yuan. Mamata-mata si Sai sa kanila. Nagpapalitan ng tingin kay Sana at Yuan. Puzzle ang itsura ng bata at nagtatanong ang reaksyon kung para saan at kailangan niyang umalis. Ngunit kalaunay sumunod din. Anong kailangan mo? Ikaw mismo ang kailangan ko. Ano sa palagay mong ginagawa ko dito? Pwede ba diretsuhin mo na nga ako? Huwag kang magmaang-maangan Sana. Ganoon na lamang ang gulat ni Sana nang banggitin ni Yuan ang kanyang pangalan. Tingin mo ba maitatago mo sa akin ang lahat? Namutla ang buong mukha ni Sana dahil sa sinabi ni Yuan. Idagdag pa nang ipakita ni Yuan ang DNA result nila ni Sai na positive. Ano to? Hinablot ni Sana ang papel. Namilog ang mga mata niya matapos mabasa na positive ang result. Bakit sa tagal ng panahon, hindi mo sinabi sa akin? Nagkita na tayo noon pero bakit hindi mo pa din sinabi sa akin? Ani Yuan, umalis ka na. Kahit pasabihin ko sa'yo wala din namang mangyayari. Wala akong plano na ipasalo sa'yo ang pagiging ama sa anak ko. Kaya please lang, hayaan mo na kami. Hindi ka namin kailangan. Oo, hindi mo nga ako kailangan pero kailangan ako ng anak ko. Hindi mo ba alam kung anong gusto niya? Kung anong kailangan niya? Kailangan niya ng ama. Ama na noon niya pa pinapangarap. Tumigil ka na! At bakit ako titigil? Anong plano mo? Balak mong ilihim lahat sa akin? Anak ko si Sai, kaya't may karapatan ako sa kanya. Hindi mo siya maaaring bastang angkinin lang. Hindi naman ako humingi ng tulong sa pagpapalaki sa kanya. Kaya't paano ka magkakaroon ng karapatan sa kanya? Masaya kami na kami lang. Kaya't hayaan mo na kami, Yuan. Huwag kang selfish. Tingin mo masaya si Sai na wala ang tatay niya? Nakausap ko siya at gabi-gabi niyang iniiyak yun. Gabi-gabi niyang pinagdarasal na sana dumating ang daddy niya. Masyado pang bata ang anak ko para ipamulat sa kanya ang kakulangan na kaya ko namang punan. Maawa ka. Huwag mong agawin sa akin ang anak ko. Hindi na napigil ni Sana ang mapaluha pero dahan-dahan siyang nilapitan ni Yuan. Hinawakan ng balikat niya at hinila siya para yakapin. Wala akong balak na agawin siya sa'yo. Gusto ko lang ay maging ama sa kanya. Ani Yuan habang tinatapik-tapik ang likod ni Sana ng marahan.
Nay, ani Sai, kaya't kaagad na naitulak ni Sana si Yuan. Inayos niya ang kanyang sarili. Hindi niyo po ba papapasukin si Ginoong Yuan sa loob? Oo nga, tara. Ani Yuan, tsaka inalok ang kamay kay Sai. Nilingon niya pa ang nanay niya pero hinila na siya ni Yuan papunta sa maliit nilang bahay. Ang lungkot, kaagad na bumalot sa puso ni Yuan nang makapasok siya sa loob ng bahay nila Sana. Hindi niya matanggap na habang nagpapakasarap siya sa buhay, ay hinaharap ng inosente niyang anak kung ano ang tunay na buhay. Kailangang humarap sa araw-araw na paghihirap. Ano pong gusto niyo? Ani Sai. May malamig na tubig po kami at kape. Anito sa kanya. Nang patalikod na si Sai, kaagad siyang hinila ni Yuan at niyakap ng mahigpit. Ginoong Yuan? Don't call me that way. Ani Yuan habang nakasiksik ang muka sa balikat ng anak niya. Ano pong nangyayari sa inyo? Sorry. Sorry sa lahat, Sai. I'm really sorry. Ani Yuan. Bumitaw siya mula sa pagkakayakap sa anak niya. Pinahid ni Yuan ang kanyang luha. Hindi ba sabi mo gusto mong magka-daddy? Eto ko. Eto na ako, anak. Ano pong ibig niyong sabihin? Ako ang daddy mo. Ani Yuan. Nang mga sandaling yun ay para bang huminto ang oras para kay Sai. Sandali niyang nilingon ng nanay niya na nasa pintuan. Tumango ito senyales na totoo ang sinasabi ni Yuan. Totoo po ba yan? Oo anak, totoong totoo. Ako ang daddy na matagal mo nang gustong makita. Kung ganun, bakit nyo ngayon lang po ko pinuntahan? Siguro kaya nyo ako nilalapitan noon kasi gusto nyo lang matiyak na matalino ang anak nyo. Kung hindi ako matalino, gugustuhin niyo pa ba ako? Oo naman, gugustuhin kita kahit ano ka pa. Kung ganun, bakit nga ngayon lang? Nagmamaktol na ani Sai habang pumapadyak pa. Ang kanyang luha sa magkabilang pisngi ay masaganang tumutulo. Dahil ngayon lang inamin ng nanay mo. Hindi ko nga alam na may nabuo sa pagitan namin. Maniwala ka sa akin anak, kung ako lang ang tatanungin, hindi ko na naisin na mawalay sa'yo. Bakit po hindi nyo alam? Hindi mo ba mahal ang nanay? Paano ko lumabas kung ganoon? Napangiwi si Yuan. Tunay nga na napakatalino ng anak niya. Isipin mong sa edad na 7 ay ganyan na ang mga tanong nito sa kanya. Anak, may mga bagay na hindi ko pa masasagot sa ngayon. Ang higit na mahalaga ay ikaw. Ako? Ilalayo niyo po ba ako kay nanay? Siyempre hindi. Bakit ko naman gagawin yun? Alam kong mahal na mahal ka ng nanay mo. Higit pa sa pagmamahal na maibibigay ko kaya hindi ko gagawin yun. Nilingon ni Sai kung nasaan kanina ang nanay niya at wala na ito doon. Kaya't ganoon na lamang ang pag-aalala na naramdaman niya. Kaagad na hinanap ni Sai ang nanay niya mula sa likod ng kanilang bahay hanggang sa makita niya ito na nasa sulok at nakaupo habang malakas na umiiyak. Nay? Nay? Ani Sai. Naupo siya sa sarili niyang paa sa harap ng kanyang nanay. Iginiya niya ang mukha nito paharap sa kanya. Ang luha ang mata ni Sana ang bumungad kay Sai. Nay, bakit po kayo umiiyak? Ani Sai, tsaka pinunas ng maliit niyang kamay ang pisngi ng kanyang ina. Wala anak. Masaya lang ako na sa wakas. Matutupad na ang matagal mo ng hiling. Ngunit sa inaakto niyo po, parang hindi naman po kayo masaya, Nay. Masaya ako anak, sobrang saya ni nanay. Sa wakas, matutuldo ka na ang lahat ng paghihirap mo anak. Sumama ka sa daddy mo at magsimula ng maayos na buhay. Nay, ano po bang sinasabi ninyo? Huwag po kayong mag-alala. Hindi naman po dahil sa nakilala ko ang tatay ko, nangangahulugan no na iiwan ko na po kayo. Biglang lumungkot ang mukha ni Sai. Kung sakali po nasasabihin niyong wag ko siyang kilalaning ama, gagawin ko wag lang po kayong malungkot. Nay, kayo po ang pinakamahalaga sa akin. Lahat ng pangarap at kasiyahan ko, kaya ko yung ipagpalit para lamang sumaya kayo at hindi malungkot. Ani Sai, ang mga sinabi niya ay tumagos sa puso ni Sana. Ganon ko kayo kamahal, kaya sana wag na kayong magdamdam. Paaalisin ko na po si Ginoong Yuan. Ani Sai ngunit kaagad siyang hinabol ng kanyang nanay. Hindi mo kailangan gawin yan anak. Magiging masaya ako palagi sa tuwing masaya ka. Tara na sa loob at bumalik. Aniya pa kay Sai. Pag-usapan natin ang magiging lagay ni Sai. Ani Sana pagpasok niya sa loob.
Naroon pa din si Yuan at nag-aantay sa kanila. Wala akong plano na ihiwalay sa iyo ang anak mo, pero wala din akong plano na mahiwalay siya sa akin. Diretsahang ani Yuan kay Sana. Anong ibig mong sabihin? Sa Manila kayo manirahan habang nag-aaral ang anak ko. Kung ayaw mo ako makasama sa bahay, pwede kitang kunan ng unit mo. Wala na akong mga magulang, kaya wala kang dapat na pakisamahan. Ako man ay palaging busy sa trabaho, pero kung ayaw mo talaga ako makasama, ikukuha kita ng matutuluyan. Bakit ko naman kasi nanaisin na makasama ka? Siyempre para sa bata. Hanggang ngayon ba galit ka pa din sa akin? Siyempre hindi. Wala namang dahilan para magalit ako sa'yo. Ang punto ko lang, ayoko maapektuhan ng pamumuhay mo. Si Sai lang ang obligasyon mo't hindi ako kasama. Nanay ka ni Sai, kaya kahit ilihis mo ang sarili mo, masasama't masasama ka. Sa Manila ka na magstay, sa bahay ko, kasama ang anak natin. Ani Yuan, tumayo siya mula sa upuan. Aalis na po kayo? Ani Sai kay Yuan. Oo, pero babalik ako. May kailangan lang akong asikasuhin. Magkita tayo bukas, okay? Aalis na ako. Huling paalam niya kay Sana. Nay, matamis na lumingon si Sai sa kanyang ina. Hindi po ako makapaniwala, Nay. May tatay na ako. Ibinagsak ni Sai ang kanyang sarili sa sofa at naupo doon. Nay, napakasarap po sa pakiramdam. Ano po kayang itatawag ko sa kanya? Itay o Papa? Anak, hindi basta-basta ang ama mo na yun. Bago pa kita iluwal, inalam ko na ang katayuan niya sa buhay. Kaya nga wala akong lakas ng loob na ipakilala ka sa kanya. Hindi dahil ikinahihiya kita, kundi dahil kinahihiya ko ang sarili ko. Nay, kahit na ano pong sabihin nyo, kayo pa din po ang napili ng tatay ko na pagmulan ko. Masiglang anisay, bumuntong hininga si Sana. Inisip niya na kung sana alam lang ng anak niya ang tunay na katotohanan, kung paano ito nabuo, baka magalit pa ito sa kanya. Samantala, kaagad na pumunta si Yuan kay Claudia para makapagpaalam. Sinadya niya ito sa sarili nitong bahay. Yuan iho, narito ka pala. Anang daddy ni Claudia pagpasok niya. 2 linggo na po ako dito sa Siargao. Hindi po ba nasabi ni Claude sa inyo? Hindi, talagang ang batang yun napakadamot pagdating sa'yo. Anang ama ni Claudia. May nobya ka na ba? Maya-maya ay anito kaya't napatigil si Yuan. Wala, hindi maituloy ni Yuan. Hindi niya naman talaga matatawag na nobya ang ina ng anak niya. Lalo at ayaw nito sa kanya. Kaya lang ay kung madidinig naman ito ng anak niya, tsak na masasaktan ito. Kung wala naman pala, di maganda. Alam kong matagal na kayo magkakilala ng anak ko. Kaya't walang masama kung magkakaroon kayo ng magandang ugnayan. Mabait ang anak ko at kilala mo na ng matagal na panahon. Ipagpaumanhin niyo sana, ngunit hanggang kaibigan lamang ang kaya kong ibigay kay Claudia. Bakit iho? May natitipuhan ka na ba? Sasagot na sana si Yuan nang lumabas si Claudia. Wala siyang ibang matitipuhan, Dad, kundi ako. Nagyayabang na ani Claudia. Mag-usap tayo, ani Yuan kay Claudia. Sandaling nag-isip si Claudia kung tungkol saan ang kanilang pag-uusapan. Hindi mo na ba gusto ang kwarto na inuukupan mo? Kakausapin ko si Daddy, papapalitan ko. Ani Claudia, pero kaagad na hinawakan ni Yuan ang balikat ni Claudia. Makinig ka sa akin. Nandito ako para magpaalam. Napuzzle ang mukha ni Claudia. Babalik na ako ng Manila. Pero bakit? Akala ko ba hanggang sa makaisang buwan ka dito? Claudia, listen. May mga bagay ako na kailangan ding tapusin at sana maintindihan mo yun. Yuan, ang tagal-tagal nating hindi nagkita eh. Tapos aalis ka na lang bigla? Tell me bakit? Kung aalis ka at least bigyan mo man lang ako ng assurance. Assurance para saan? Alam mo na may gusto ko sa'yo. Ano bang ayaw mo sa akin? Come on, Clau. Hindi naman dahil sa wala akong nararamdaman para sa'yo. May kulang na sa'yo. Yan mismo ang reason kung bakit hindi tayo pwede. Hindi ko kayang sabayan ang mga gusto mo. Claude, masyadong malayo ang agwat natin at hanggang kapatid lamang ang kaya kong ibigay para sa'yo. Akmang hahabulin pa siya ni Claudia, ngunit kaagad na inalis ni Yuan ang kamay nito na nakahawak sa kanyang braso. I'm sorry, Claude. Ani Yuan, bagaman hindi sila nagkaroon ng maayos na paalamanan, ay umalis na siya. Ano yan? Ani Tyrone sa kanya nang pasukin siya nito sa kwarto.
bakit ka naggagayak ng damit? May mga kailangan pa akong tapusin. Akala ko isang buwan ka dito. I'm sorry, biglaan din kasi. Walang plano si Yuan na sabihin ng tungkol sa kanyang mag-ina. Tumango lang si Tyrone at hindi na nagtanong pa. Sa halip na kulitin siya nito, naglakad si Tyrone papunta sa balkonahe kung saan madalas na natatanaw ni Yuan si Sana. Hoy, ano ginagawa mo? Kaagad na pinigil ni Yuan si Tyrone kahit na hindi niya alam kung pumasok ba si Sana sa shop. Pumasok ka na, isasara ko ng pinto dyan. Sandali naman, makahatak ka eh, ani Tyrone. Halatang halata talaga pag nagdadamot ka eh, no? Akala mo hindi ko alam? Masyado mong ine-enjoy dito ang magandang view sa coffee shop. Akala mo ba makakatakas ka sa akin? Tandaan mo, ako ang nagturo sa'yo ng mga bagay-bagay pagdating sa mga babae. Sabihin mo, interesado ka? Ang ganda no? Nakangising ani Tyrone at batid ni Yuan na si Sana ang tinutukoy nito. Tumigil ka nga, wala kang mapapala kakaganyan mo, labas na. Ani Yuan sa kaibigan. Nakangisi ito hanggang sa paglabas ng kanyang kwarto. Maya-maya pa, lumabas sa balkonahe si Yuan para silipin ang ina ng anak niya kung pumasok ba ito. Ngunit mula doon, nakita niya sa ibaba ng hotel si Sai. Nakangiti habang kumakaway. Anong ginagawa mo dyan? Naibulong niya sa sarili niya, tsaka siya nagmadali na bumaba para puntahan ng anak niya. Malamig na, bakit ka nariyan? Okay lang po ba kung matulog ako sa tabi niyo ngayong gabi? Malaki ang pagkakangisi na ani Sai sa kanya. Okay lang ba sa mami mo? Alam ba niya? Opo, okay lang po kay inay. O siya, tara na sa loob. Hinawakan ni Yuan ang kamay ni Sai, tsaka sila naglakad papunta sa loob. Ano pong dapat kong itawag sa inyo? Ano ba ang komportable sa'yo? Pwede mo naman akong tawagin sa kahit anong paraan. Tatay kung nag-aalangan ka. Tatay? Kinikilig na anya kay Yuan. Maganda pong pakinggan, bagay kayo ni nanay. Tay, may gusto po akong malaman. Kayo po ba ni nanay, nagmamahalan po ba kayo? Ha? Bakit mo naman na itanong? Tay, kasi po syempre, ngayon na po nabuo na tayo. Gusto ko pong mabuo tayo bilang isang totoong pamilya. Tutulungan mo ba ako? You know, gusto kong maging totoo sa'yo. Hindi kami ni mami mo tulad ng mag-asawa na inaasahan mo. Ayaw niya din kasi sa akin at alam kong alam mo yun. Tay, syempre po galit ang nanay sa inyo, pero alam ko magugustuhan ka niya kasi po kayo po ang tatay ko. Palagay mo, ani Yuan habang nakangiti at masigla namang tumango si Sai. Kumain ka na ba? Tumango si Sai. Kung ganoon, mag-shower na lang tayo. Nakangiting ani Yuan. May kung ano sa tiyan ni Yuan na natutuwa dahil unang pagkakataon ito na makakasama niya ang anak niya. Nakalublob na sila noon sa bathtub habang naglalaro ng bula si Sai. Tay, sa bahay niyo po may ganito din, di ba? Nakangiting tumango si Yuan. Oo, sa bahay ko may sarili kang dagat. Malayo ang magiging buhay mo dun sa buhay mo dito. Kahit anong gusto mo, kaya kong ibigay anak. Talaga, Tay? May kislap sa mata si Sai, ngunit ganoon na lang din kabilis na napalitan iyon ng lungkot. Pero po ang mga material na bagay, walang halaga sa akin. Ang tanging gusto ko lang po, magkaroon ng masaya kahit hindi perpektong pamilya. Hayaan mo, susubukan kong matugunan yan. Ani Yuan. Matapos magbabad, ay ang malaking long sleeve ni Yuan ang pinasuot sa anak niya. Nagtatawanan pa nga sila sa itsura ni Sai. Hanggang sa igiyan ni Yuan ng anak pahiga sa kama. Huwag kang mahiya sa akin ha, pwede mo kong yakapin anytime. Nakangiti naman na yumakap si Sai sa kanyang ama. Magkatabi silang natulog. Ang kamay ni Sai nakabalot ng mahigpit sa katawan ng kanyang ama. Tay, huwag niyo na po kong iiwan ha. Bagamat tulog, yun ang paulit-ulit na sinasabi ni Sai habang pikit ang mga mata. Tay, shh, matulog ka na. Hindi na ulit aalis si tatay, pangako. Ani Yuan. Malalim na noon ang pagkakatulog ni Sai nang hawiin niya ang ilang buhok ni Sai na nasa noon nito. Maya-maya pa'y may kumatok mula sa labas. Marahan na bumangon si Yuan upang hindi magising ang anak niya. Pagbukas niya ng pinto ay naroon si Sana. Nandito ang anak mo, tulog na. Nagpaalam ba siya? Tumango naman si Sana. Kung ganoon, may kailangan ka ba? Dinala ko lang ang kumot niya. Hindi kasi siya nakakatulog nang hindi ang kumot na to ang gamit niya. Ganun ba? Ibibigay ko na lang sa kanya.
Malamig ang gabi. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Ani Yuan kay Sana. Kinaumagahan ay tulog pa si Sai nang ikarga ni Yuan ng mga gamit niya sa kotse. Pumunta siya sandali kay Sana para ito ay kamustahin. Okay ka na? Ani Yuan. Iniisip ko ang pag-aaral ni Sai. Ipapaasikaso ko sa sekretary ko. Huwag kang masyadong mag-alala. Salamat. Nahihiyang ani Sana. Si Yuan na din ang nagkarga ng ilang bag na hinanda ni Sana. Matapos noon, sabay silang pumasok sa hotel. Nang buksan ni Yuan ang pinto ng kwarto niya, ay humahango si Sai nang lumabas at kaagad siyang niyakap. Tay, anito na para bang takot na takot. Bakit? Anong nangyari? Akala ko po iniwan niyo na naman ako eh. Hindi ko naman gagawin yun. Nagre-ready lang kami ng nanay mo ng mga gamit. Uuwi na tayo sa totoo mong bahay. Habang kinakarga ni Yuan ang mga gamit nila, inasikaso naman ni Sana ang anak niya. Tumabi ka na sa tatay mo, sa likod na lang ako anak. Ani Sana, pero hinila siya ni Sai para sa unahan sila sumakay. Hindi naman po ako mabigat, hindi ba? Ani Sai, tsaka kumandong sa ina. Ngumiti lang si Yuan. Kung magutom kayo, sabihin niyo lang Ani Yuan. Wala naman talaga siyang planong mag-asawa. Ngunit hindi niya in-expect na dadating si Sai at Sana sa kanyang buhay. Sa katagalan ng biyahe, ay nahulog si Sai sa antok at mabilis na nakatulog. Ano ba talaga ang plano mo? Ani Sana, ngayon ay bukas ng isip niya kumpara kahapon. Gusto kong tuparin ang pangarap ng anak mo. Bago ko pa malaman lahat, naikwento niyang pangarap niya talagang magkaroon ng ama at masayang pamilya. Paano mo gagawin yun, Gayong? Gagawin ko ang lahat para mapaibig ka. Kaagad na sabi ni Yuan kay Sana, dahilan para mapahinto si Sana. Seryoso ako Sana, kaya't wag mo kong tanggihan please. Nag-iba ng direksyon ng mata ni Sana dahil bigla siyang nahiya. Hindi siya makapaniwala na sasabihin sa kanya iyon ni Yuan. Totoong gusto niyang magkaroon ng maluwag na buhay. Napakasimple lang ng pangarap niya. Kaya nga hindi niya pinangarap na makilala ang ama ng anak niya. Kahit na alam niyang mayaman ito, ngunit heto siya ngayon. Pagdating nila sa malaking bahay ni Yuan, ay 3 kasambahay kaagad ang sumalubong sa kanila. Akala ni Sana, tatanungin pa ng mga ito kung sino sila. Ngunit sa halip, inassist siya ng mga ito ng maayos. Kinarga ni Yuan ang anak papasok. Pakigiyang ma'am sana niyo papasok. Ani Yuan. Ma'am? Naibulong niya sa sarili. Siyempre naroon ang tuwa dahil palaging siya ang nagsasabi ng ganoon sa mga taong nakakasalamuhan niya. Nagugutom po ba kayo? Yung pinakamatanda ang nagtanong sa kanya. Kung may kakainin po, nahihiyang ani Sana. Ilang oras din kasi silang nagbiyahe at hindi siya nagsabi kay Yuan na siya ay nagugutom. Magpalit po muna kayo ng damit habang inaasikaso ni Manang ang pagkain ninyo. Anang babae na hindi nalalayo ang edad sa kanya. Dito po tayo. Sa malaking kwarto siya iginihan nito. Pinakita pa nga nito ang mga damit na para kay Sana. May gusto pa po ba kayong tanungin? Maaga ka bang nag-apply dito? Ani Sana sa babae. Opo, isa po ako sa mga scholar ni Sir Yuan. Talaga? Mabait po si Sir Yuan. Pagtapos niyo pong magpalit ng damit ay bumaba na kayo. Magalang na anito kay Sana. Para kay Sana, masyado nang nakakahiya kung pag-aantayin pa niya ang mga kasambahay. Kaya kaagad siyang nag-half bath at nagpalit ng damit. Pagbaba niya ay naroon na si Yuan sa hapag. Nagutom ka pala? Hindi naman masyado. Akala ko kasi nagmamadali ka, kaya tiniis ko na din ang gutom ko. Ani Yuan tsaka pinaghain ng pagkain si Sana sa kanyang plato. Bukas, papasok na ako sa company. Kung may iba kang kailangan, magsabi ka na lang sa kanila. Kung nahihiya ka sa akin. Sa kwarto ko diniretso si Sai. Kung gusto mo siyang makatabi, ako na lang munang mag-i-stay sa room na tutulugan mo. Sige, salamat Yuan. Batid niyang mula nang tumapak siya sa bahay ni Yuan, ay ibang mundo na ang gagalawan niya. Kinaumagahan, nagising si Sana dahil sa bahagyang pagkislot sa tabi niya. Pagdilat niya, ay matinis na pagbungis-ngis ni Sai ang bumungad sa kanya. Nagising ka ba? Sorry. Ang gwapong mukha naman ni Yuan ang sunod niyang nakita. Nakagayak na ito papasok sa trabaho. Humalik lang ako sa anak mo. Aalis na kasi ako.
Kung maboard kayo, dumalaw kayo sa company. May personal driver tayo na mag-guide sa inyo. Mag-iingat ka sa trabaho, Yuan. Ani Sana. Nay, nakakatuwa po no? Ani Sai nang mag-asikaso sila ng higaan. Nako, kami nang bahala dyan. Ani Manang nang abutan ng mag-ina na nagtitiklop ng pinaghigaan. Hindi po, okay lang po. Sige na po, bumaba na po kayo ni Sir Sai at nakahain na ang almusal. Clueless na napatigil si Sana. Noon kasi ay kailangan pa niyang maghagilap ng mauutangan para sa almusal nila ni Sai. Ngunit ngayon, babangon na lamang sila para kumain. Tara na po, Nay. Sai, anak, wag sanang maging maluho, anak. Hindi porket dito na tayo nakatira, lalaos ka na. Opo, Nay, hindi po. Pagbaba nila sa sala, ay naroon ang kumpulan ng ilang kasambahay. Batid ni Sana na siya ang tampok ng kwentuhan ng mga ito. Ngunit kaagad na tumigil matapos silang mapansin na mag-ina. Nakahain na ang almusal, mga masasarap na pagkain. Nay, kailan po ako babalik sa eskwela? Natatakot po ako. Bakit naman, anak? Baka po kapag napabayaan ko ang pag-aaral ko, hindi na ako pansinin ni Itay. Tingin ko naman hindi niya gagawin yun, anak. Tama, sigunda ni Manang na naroon na pala. Si Sir Yuan, mabuti ang puso niya. Kaya't ano ka man, hindi ka niya tatalikuran, Sir Sai. Ani Manang, medyo natuwa si Sana. Alam niyang kung meron man siyang dapat pagkatiwalaan dito ay si Manang lang yun. Mabilis lang na lumipas ang buwan at sa mga nagdaang linggo, panay ang pagpaparinig at pagpaparamdam ni Yuan kay Sana tungkol sa kanilang sitwasyon. Hanggang isang araw, napagbigyan na makapag-usap silang dalawa matapos niyang sumama sa driver na maghatid kay Sai sa eskwelahan. Kaysa si Manong, ako na lang ang magdadrive. Ani Yuan. Bakit ikaw may pasok ka? Baka maliit ka. Talagang iniiwasan ni Sana na makausap ito ng sarilinan. Ang mata ni Yuan at Sai, tila ba nangungusap at pinagtutulungan siya. Hindi, okay lang naman. Okay lang din na maliit. I'm the boss, remember? Pinikitan ni Yuan si Sana habang nakangiti. Ipinagbukas niya ng pinto ng kotse si Sana habang si Sai ay sa likod na sumakay. Sai, dito ka na. Tumabi ka na sa tatay mo. Ani Sana. Alam niya naman na iisa ang gusto ng mag-ama niya. At sa totoo lang, malapit na talagang makuha ni Yuan ang loob niya. Sadyang inaalala niya lang ang mga taong alam ang kwento nilang dalawa. Katulad na lamang ni Claudia, na batid niyang may gusto kay Yuan. Kung minsan, hindi maiwasan ni Sana na isipin ang pagkakaiba nila ni Claudia. Nay, nandito lang po ako, okay lang po ako. Nakangising ani Sai, tsaka dumiretso papasok sa silid. Pinagtutulungan niyo ko ng anak mo ha. Nakalabing sita ni Sana kay Yuan pero tumawa lang ang mag-ama. Marahan ang pagdadrive ni Yuan nang magsalita muli si Sana. Kamusta naman anak ang pag-aaral mo? Wala bang nang bubuli sa'yo? Nay, okay naman po. Palagi po akong top sa school. May mga hindi po natutuwa kasi nag-aaral din sila ng maigi pero palagi ko silang nauunahan sa grading. Pero mas madami naman po ang nakikipagkaibigan sa akin, lalo at kilala po nila ang tatay ko. Hindi mo ba namimiss ang probinsya? Ani Yuan sa anak. Namimiss ko po ang dagat pero hanggat nandito po kayo, hindi ko po hahanapin iyon, Itay. Maya-maya pa, narating na nila ang school ni Sai. Mag-iingat ka, huwag kang makulit dyan ha. Ani Sana nang maihatid niya ang anak sa gate. Ang gwardiya na ang siyang nag-assist kay Sai papasok. Pagbalik nila sa kotse, ay paaanda rin na sana iyon ni Yuan nang magsalita si Sana. Paano yan? Ihahatid mo patuloy ako. Sabi ko naman sa'yo hindi ba? Mahihirapan ka papasok sa opisina dahil sa akin. Sana yung driver na lang. Hindi, okay lang. Ani Yuan. Matapos ay naningkitang mga mata ni Yuan. Iniiwasan mo ba ako? Gusto kong malaman. Masaya ka ba na nandito ka sa tabi ko? Anong ibig mong sabihin? Wala ka pa din bang nararamdaman para sa akin? Ani Yuan. Nag-iwas ng tingin si Sana. Alam niya naman na wala siyang karapatan na tanggihan si Yuan. Tangang babae na lang ang tatanggi kay Yuan. Bukod doon, napalapit na din ang loob niya kay Yuan. Pero iniisip niya pa din ang katayuan niya. Isang hamak lang siyang babae na naaksidenteng nabuntis ni Yuan. Bakit ayaw mong sumagot? Maya-maya ay ani Yuan nang mapansin ang pagiging balisa nito. Yuan,
Ayokong mahusgahan ng tao. Nag-iwas ng tingin si Sana kaya't hininto ni Yuan ang kotse. Mahusgahan like what? Nanunuyo ang tingin na ni Yuan. Tingin mo ba, papayag akong basta ka lang nilang maliitin? Inaka ng anak ko. Narito ka sa tabi ko, kaya't anong kinatatakot mo? Husgahan ka man nila, wala silang magagawa dahil ikaw ang pinili ko. Ang mga mata nila'y para bang nangungusap. Hinawakan ni Yuan ang pisngi ni Sana. Magtiwala ka sa akin please. Hindi mo ko naiintindihan dahil wala ka naman sa sitwasyon ko. Sana please, hayaan mo ko na makapasok sa buhay mo. Kung hindi pa din sapat lahat ng pinakita ko sa'yo, handa akong ligawan ka. Ani Yuan, dahan-dahan na hinawakan ni Yuan ang kamay ni Sana, tsaka siyang umiti. Okay lang yan, promise. Nang mahawakan niya ang kamay ni Sana, hindi niya na iyon binitiwan hanggang sa maihatid niya ito sa bahay. Papasok na ako. Tawagan mo ako kung sakali na may kailangan ka. Naipit niya na lamang ang kanyang labi at hindi na iwasang mapangiti dahil sa sinabi ni Yuan. Ang dati ay iniiwas-iwasan niya, ngayon ay nandyan na at ayaw na siyang pakawalan pa. 3 araw ang lumipas mula nang sabihin ni Yuan ang kanyang pakay kay Sana. Kahit papaano, nagiging komportable na din siya. Kaya nga lang, mukhang sinusubok talaga siya ng tadhana. Isang hapon ay walang magawa si Sana sa bahay dahil tapos niya nang asikasuhin ang mga damit ni Sai na nilabhan niya. Nagpresenta siya na siya na lamang magdidilig ng malawak na hardin sa harap ng bahay ni Yuan nang pumasok si Claudia. At dahil nga matagal na silang magkakilala, kaya't mabilis siyang napansin ni Claudia. Bakit pa kayo narito? Ani Claudia sa kanya. Hindi malaman ni Sana ang isasagot niya. Mas nahirapan pa siya nang dumating ang isang kasambahay at tinawag siyang ma'am. Ma'am, sabihin mo sa akin ang totoo. Bakit pa kayo narito? Ani Claudia. Ma'am Claudia, hindi ko po alam kung paano ipapaliwanag sa inyo. Ang alin? Anong hindi mo alam kung paano ipapaliwanag? Wala kang dapat na ipaliwanag. Ani Yuan, mula sa opisina, maaga siyang umuwi matapos sabihin ni Aaron sa kanya na dumaan si Claudia sa opisina at siya'y hinahanap. Naglakad si Yuan palapit kay Sana. Sandali, wala akong naiintindihan eh. Ani Claudia. Tay, umuwi po kayo? Nakangiting ani Sai, ngunit kaagad ding natigilan nang makita ang teacher niya na kausap ng kanyang mga magulang. Tay, tatay mo si Yuan? Ani Claudia kay Sai. Stop pressuring my son, Claudia. Kailan pa? Emosyonal na ani Claudia. Sabihin mo sa akin. Wala akong dapat na ipaliwanag sa'yo dahil magkaibigan lang tayo. Pumasok na kayo sa loob. Talaga bang hanggang dun lang? Ani Claudia nang makaalis ang mag-ina. Hanggang dun lang ang kaya mong ibalik sa akin? I'm sorry. Oo, aksidente kong nabuntis si Sana. At akala ko hanggang sa pagiging ama lang sa anak namin ang maibibigay ko. Akala ko gusto ko lang silang tulungan. Pero habang dumadaan ang panahon, habang kinukwento ng anak ko ang gusto niya, nagulat na lang ako dahil gusto ko na palang bumuo ng pamilya kasama si Sana. Siya ang gusto ko, Claudia, at yun ang totoo. Pero paano naman ako? Paano ko na nag-aantay pa din sa'yo? Huwag mo na akong antayin, Claudia. I'm sorry. Ani Yuan, tsaka iniwan si Claudia. Nasa sala si Sai pagpasok ni Yuan. Bawi mo ang sinabi mo sa nanay ko. Bawiin mo. Umiiyak na anito. Mabait akong bata, kaya't hindi ako pala sagot sa nakakatanda sa akin. Ngunit ang nanay ko mabait din siya. Hindi niya po deserve na pagsalitaan ng ganyan. Ang nanay ko at ang tatay ko, nagmamahalan po sila. Giit na ani Sai. Pilit na kinukumbinsi ang kasambahay. What happened? Ani Yuan pagpasok. Sir, kasi po, hindi mahugot ng kasambahay ang dapat na sasabihin. Kasi ano? Sa lubong ang kilay na ani Yuan. Nadinig nila kasi iyong usapan ninyo ni Ma'am Claudia kanina. Si Manang nang nagpaliwanag dahil hindi naman lingid sa kaalaman nito ang mga haka-haka ng mga kasambahay. Mas kilala namin si Ma'am Claudia kaysa kay Ma'am Sana. Karamihan ay inaasahan na si Ma'am Claudia ang magiging nobya nyo. Ngunit sa pagdating ni Ma'am Sana, napakarami nilang katanungan kung saan nagmula si Sir Sai hanggang sa madinig nilang sinabi nyo kay Ma'am Claudia. Diretsahin niyo ako, Manang. Bakit umiiyak ang anak ko? Nadinig po ni Sir Sai na disgrasya lang daw po si Ma'am Sana.
kaya napilitan kang panindigan. Ani Manang, halos magkarambola na ang kaba sa puso ng kasambahay dahil sa masamang tingin ni Yuan. How dare you? Ang lakas ng loob mo na sabihin ng mga bagay na yan. Gusto mo bang mawalan ng trabaho? Sir, hindi ko naman po sadyang saktan ng damdamin ni Sir Sai. Hindi sadya? Paano kung sabihin ko ding hindi ko gusto na tanggalin ka sa trabaho? Tay, hindi nyo naman po siya kailangang tanggalin sa trabaho. Ang gusto ko lang po sana, kilalanin niya ang tunay na ugali ng nanay ko para tumigil siya sa maling iniisip niya. Hindi din naging madali kay nanay na tanggapin ang buhay namin kasama si tatay. Mula sa pagiging dukha na mas masahol pa sa daga ay heto kami. Nakatapak sa magandang bahay. Kumakain ng higit pa sa kailangan namin. Pero hindi naman po nangangahulugan noon na naisamantalahin ng nanay ko ang yaman na mayroon ng tatay ko. Miss Gabina, wag naman po sana kayo ang maging rason para masirang muli ang pamilya na sinusubukang buuin ng mga magulang ko. Patawarin mo ko, Sir Sai. Kaagad na lumuhod si Gabina sa harapan ni Sai. I'm sorry. Pinahid ni Sai ang luha na nasa pisngi niya. Okay lang po. Ang mahalaga, alam nyo ang pagkakamali nyo. Tay, aakyat na po ako. Kakamustahin ko po si nanay. Ani Sai, tsaka magilo na umakyat sa hagdanan. Salamat ka dahil nakuha ni Sai ang ugali ng nanay niya. Mabait si Sana at busilak ang kanyang puso. Totoo ang lahat ng sinabi ng anak ko. Ayaw niyang tanggapin ang buhay na inaalok ko dahil sa mga makikitid na pag-iisip na gaya niyo. Pero dahil sa pakiusap ko, pumayag siya kaya't sa susunod na magkaroon pa ng muling ganitong usapin. Kahit pa ilang taon kayong nagtatrabaho sa akin, sisibakin ko kayo sa trabaho ninyo. Ani Yuan. Pinakalma muna ni Yuan ang sarili niya bago umakyat sa kwarto ng kanyang mag-ina. Aminado naman siya na mali niyang hindi na ipakilala sa mga kasambahay ang kanyang mag-ina. Pag-akyat ni Yuan sa kwarto ni Sana, ay tulog na si Sai sa tabi niya. Nandyan ka pala. Ani Sana, tsaka siya bumangon. May lungkot kay Yuan dahil sa mga nangyari. Bagaman hindi magandang naging tingin ng iba kay Sana, nagagawa pa din ito ng umiti. May dala akong gatas, baka mahirapan kang matulog. Ani Yuan, kinuha iyon ni Sana mula kay Yuan. Tara dito sa balkonahe, hindi nga din ako makatulog. Ikaw, bakit gising ka pa? Dahil ba sa kanina kaya hindi ka makatulog? Nahihiyang ani Yuan. Na ano, wala namang mali sa mga nangyari. Sa mga nasabi ko, sa mga nadinig mo mula sa kasambahay. Gusto kong mag-sorry sana. Hanggang ngayon ay hindi pa din makatingin si Yuan kay Sana. Wala ka namang dapat na ikahingi ng sorry. Natural lang lahat ng reaksyon nila. Na magulat, lalo at bigla na lamang kaming lumitaw ng anak mo. Nakangiting ani Sana. Kung pagbabasihan ko ang reaksyon ni Miss Claudia, mas gusto ko siya sa'yo. Ewan ko ba naman sa'yo't katulad ko pang nagustuhan mo? Tila kinikilig na ani to habang tumatawa. Maganda si Claudia at may pinag-aralan. Bakit hindi mo siya nagustuhan? Maging ako hindi ko din alam ang isasagot ko sa'yo. Tungkol doon sa mga sinabi ng isang kasambahay. Okay lang, naiintindihan ko. Hindi naman lahat ng tao matatanggap tayo. Lalo na ako, kita mo naman ang estado ko. Hinawakan ni Yuan ang kamay ni Sana. Huwag kang magsalita ng ganyan. Bilang ina ng anak ko, sobra-sobra ng dahilan na yun para piliin kita. Kung hindi nila tanggap ang desisyon ko na ikaw ang makasama, di iwanan na lang nila ako. Nakanguso habang nakangiti na ani Yuan. Inakbayan niya si Sana, tsaka iginiya para mayakap. Basta, alam kong ayokong mawala ka. Umandar na naman ang pagiging cheesy mo. Ngumiti si Yuan at ibinaon ang kanyang muka sa leeg ni Sana. Kamusta? Hindi ka na ba nagdududa sa akin? Ang feelings mo? Ani Yuan nang umayos ito sa pagkakatayo. Alam ko masyado ka ng madaming sakripisyo sa amin ng anak mo. Mali na suklian ka ng masama, Yuan. Pero hindi ko naman matatanggap na tanggapin mo lang ako dahil sa mga magagandang pinapakita ko. Sana, gusto kong makita mo ako bilang kabiyak mo at bilang ama ng anak mo. Paano ko ba sasabihin yun sa'yo? Ang tinig ni Sana ay kumikiliti kay Yuan. Tumingkayad si Sana, tsaka inabot ang labi ni Yuan. Ganun na lamang ang gulat kay Yuan. Para saan yun? Pasasalamat? Nagpapakyut na ani Sana kay Yuan. Noon ay wala na siyang plano na magmahal. Dahil mas nais niyang unahin ang kapakanan ng anak.
kaya't hindi niya akalain na magkakagusto pala siya sa isang lalaki. Mabuti na lamang at sa ama pa din ni Sai. Hinapit ni Yuan ang bewang niya, tsaka siya nito hinila palapit. Gusto ko pa, magpasalamat ka pa sa akin. Ani Yuan habang nakangisi. Hindi na niya hinayaan na si Sana pa ang humalik sa kanya. Marahan ang bawat galaw ni Yuan hanggang sa kuhanin ng kanyang kamay ang gatas na kanina pahawak ni Sana. Nang hindi bumibitaw sa kanilang halikan. Napasandal na si Sana sa railings ng balkonahin nila. Dahil sa bigat ni Yuan, dala ng ginagawa nila. Baka makita tayo ng anak mo. Natatawang ani Sana habang inilalayo ang kanyang sarili kay Yuan. So what? Matutuwa pa nga yun. Natatawang saad din naman ni Yuan. Dahil sa malalim nilang pag-uusap, ay tila ba gumaan ang kanyang dalahin. Ang taong inaantay niya ng napakahabang panahon na siyang makakasama niya sa mga problema at kalungkutan, sa wakas ay nakita na din niya. Panandalian pang nanatili sina Yuan at Sana sa balkonahe habang pinagmamasdan ang maliwanag na kalangitan. Gusto kong malaman kung bakit mo pinili na umupa ng babae para pasayahin ka ng gabing yun. Si Tyro ng lahat ng may pakana, hindi ko talaga gusto na may ganoon. Pero kung hindi dahil sa kanya, wala ko ngayon dito, wala si Sai. Ani Sana. Palagay ko, nakatakda ang lahat ng mangyaring yun. At ipinagpapasalamat ko din na dumating ka sa buhay ko. Say na ba yan na pakakasalan mo ko? Mahal kita at alam ko sa sarili ko na dadating tayo sa punto na yon. Pero hanggat maaari, mag-focus muna tayo kay Sai. Dahil matagal mo siyang nahanap, ay gusto kong mas paglaanan muna natin siya ng panahon. Ano naman ang kinalaman ni Sai sa kasal natin? Alam kong mas magiging masaya pa nga siya kung sakali na maikasal tayo. Natatawang ani Yuan. Kung noon, pangarap niya lang na mapapayag si Sana na ligawan niya, ngayon ay kasal naman ang nais niyang ialok dito. Naiintindihan ko pero nakakasiguro din kasi ako na kapag kinasal tayo, mas malaki ang chance na masundan ng anak mo. Malakas na napahagalpak ng tawa si Yuan. Bakit naman ganyan ang iniisip mo sa akin? Kahit kailan, hindi naman ako magre-request ng isang anak lang sa'yo. Dahil ngayon lang tayo nakapag-usap ng ganito. Basta ang desisyon ko, ilaan muna natin kay Sai ang panahon natin, okay? Ani Sana at tumango naman si Yuan. Naisip niya na sobra na ang pagtanggap sa kanya ni Sana. Kaya't kalabisan kung pipilitin niya ito kaagad na pakasalan siya. Tayo na sa loob, mahamog na. Ani Yuan tsaka iginiya si Sana papasok. Dito ako matutulog kasama niyo. Inasahan ni Sana na sa magkabilang gilid sila ni Sai para makatabi ang anak. Pero sa halip, sa kanya ito tumabi. Bakit nandyan ka? Hanggang kalagitnaan ng gabi, nagtatawanan sila. Hindi sumagot si Yuan. Sa halip ay niyakap siya nito. Hindi na lang din kumibo si Sana at hinayaan na lamang si Yuan na siya yakapin. Ngayon ay nakapagitna siya sa dalawang mahalagang lalaki sa kanyang buhay. Ngayon pa lamang matutupad ang pangarap ni Sai na buong pamilya. Ngunit batid naman ni Sana na hindi pa huli ang lahat para sa kanila.